Good morning mga kamang. So ngayong araw nga ay fiesta ng San Juan o fiesta ng dagat. Kaya naman kahit inaantok pa ay ginising na ako ni mama. Dahil sinabi ko nung isang araw na sa kanila ako sasama. At ayun na nga'y kababangon ko pa lamang ay namamapak na ng pansit itong bunso namin. Maaga nga siguro silang bumangon para magluto dahil pagkabangon ko pa lang ay luto na ang pansit. At dahil mag-isa nga lang nagluluto si mama ay sinunod niya na agad ang adobong karning baboy. Para nga maruto agad at makaalis na ng maaga. Wala na nga ako naitulong dahil tanghali na nga ako nagising. Habang iniintay ng maluto ang adobo ay nagugas na muna ako ng pinggan. Dahil karning baboy ang inadobo hindi ganun kabilis maluto. Kaya naman habang naghihintay ulit ay nag-ayos na ako ng sarili at nag-prepare ng dapat dalhin. Pagkatapos nga ay saktong lalarga na kaya nangunguna nang sumakay itong anak ko. Kung napansin nyo nga ay nagtatagalog ako ngayon gawa nang ang aking kapatid ay nag-request dahil dumudugo na nga daw ang ilong kakanood ng mga video ko. Gawa nang hindi niya nga maintindihan ang salitang bulinaw dahil sa Batangas siya lumaki. Nakakatuwa nga lang at kahit hindi niya maintindihan ay pinapanood niya pa rin. Sabi pa nga niya inaaral niya na din at nagsasearch na sa Google. Kaso nga lang wala naman sa Google ang mga salita naming bulinaw. Kaya naman pagbigyan natin siya ngayon sa video na to. By the way, shoutout muna pala kay Nakini, Bernardo. So ay sana may tumama sa tatlo kahit isa sa pag-pronounce ko ng pangalan mo. So ayun na nga, isiselebra namin ng San Juan ngayon sa cage. At sa mga hindi po nakakaalam kung anong cage, ang cage po ay parang fish pin. Ang ginamit lang po na barrier ay tubo, hindi kahoy o kawayan. At dahil walang magbubulante, hindi pwedeng kung saan kami pumunta para iwan yung cage. Dahil wala pong magbabantay o magpapakain sa mga isda. Kaya naman ako na nag-adjust na sumama sa kanila para na rin makapagbanding kami. Gawa ng once in the blue moon kung makapagbanding kami. Kung gaano kasi ako kahilig gumala, siyang kabaliktaran naman ni mama. Walang kahilig-hilig maglalabas. Gusto lagi nasa loob lang ng bahay. Trabaho dito, trabaho doon. Naiintindihan ko naman kailangan kumayod. Pero kasi hindi naman siguro kami mawawala ng pagkain kahit magpahinga lang siya or mag-relax ng ilang araw. Pero hinahayaan ko na nga lang ba kaiba yung way niya ng pagpapahinga. Magkaiba lang nga siguro kami. Siguro ang para sa kanyang pagpapahinga ay matulog at ako naman ay gumala. So ayun na nga pagdating namin ng cage at tuwang-tuwa itong mga alaga namin at sinalubong kami. Ito na mga anak ko ay nangunguna na naman. Sa sobrang tuwa nga ng mga alaga namin ay halos tumalon na nga para lang masalubong kami. Ito namang binsan ko ay takot na takot pang umahon. Kaya naman hirap pa namin siyang kinumbinsi at inamu-amon na walang mangyayaring masama sa kanya kapag umakyat siya. Sa huli ay pumayag din naman. Pagkaupo ko nga doon sa pwesto kung saan nagpapakain si mama ay napansin ko tong si Black. Nagningiyaw nga sa kabilang kubo dahil hindi makalapit dito sa amin. Gawa nang hindi nga daw sila magkasundo ni Brownies at inaaway siya. Kaya naman pala hindi niya kami nasalubong. Ito namang isang kapatid ko ay kararating lang ay tutok na naman sa ML. Habang nagpapahinga nga ay nilalambing ko muna si Ziwat pero nagsususungit. Kaya naman si Brownies na munang nilalaro ko. Napakatapang nga nitong asong ito kaya naman dinala namin dito sa cage para hindi makakagat. Pero pagdating sa amin ay napakalambing. Ito namang si Jamila ay parang takot na takot pa rin at nananahimik pa rin sa gilid. Kala mo na may itatapon talaga na naman siya at papakain sa pating. Ito namang bunso naming si Jason ay ligong-ligo na at nag-dive na nga agad. Kala mo hindi naligo kahapon lang sa dagat. Inaraw-araw na nga ang pagligo sa dagat kaya napakagaling ng lumangoy. Kami naman na Jamila ay minabuting kumain muna. Gawa ng bumibelo pa nga akong mag-dive sa dagat. Nagdadalawang isip pa nga ako kung maliligo ako o hindi. Kasi parang natatakot na naman akong mag-dive. Isa kasi ako sa membro ng mga mahihilig mag-beach pero hindi marunong lumangoy. Pero dahil halos nagsidab na nga silang lahat ay nakakaingit na nga. Pati tong si Jamila ay halatang naiingit na din dito sa dulo. Pero dahil napansin ko si Ziwart na nanahimik sa gilid, inutusan ko si Jacob na ihagis nga siya sa dagat. Nang makaligo nga din dahil ilang araw nang hindi nalaligo. Ayun na nga at ako'y susunod ng magdadive. Pero bago nga ako magdive ay nag-isip muna ako ng 10 million years. Pinag-isipan ko nga munang mabuti dahil feeling ko kapag nagdive ako ay hindi na ako lulutang. Feeling ko may nag-aabang na napakalaking octopus sa ilalim. Pero dahil nag-vlog ako, kailangan ko itong panindigan. Buti na lang naalala kong sirena pala ako kaya alam ko palang lumangoy. Sa mga di po kasi nakakaalam, isa po akong sirena na ang langoy ay aso. Minsan octopus pero madalas aso. Pagkatapos ko nga lumangoy ng 3 segundo ay umahon agad ako at kumain ng pansit. Gawa ng nakakagutom naman talagang maligo ng dagat. Ultimong hindi nga naliligo ng dagat ay nagugutom din. Ayan ho, pasimpleng ang nagsusubo. Ito namang si mama ay nagsisimula nang ang kumuha ng bulabulate. Pain daw sa isda dahil mamaya-maya ay manguhuli na nga siya. Itong mga bulabulate nga ay hindi yung literal na bulate talaga. Parang lumot laang na ang shape ay bulate kaya tinawag na bulabulate. Pero bago nga siya manguhuli ay magpapakain muna siya ng bangus.
bangos. Habang ako naman ay niyaya ko ang pinsan ko na manguha ng talaba na nakadikit-dikit lang dyan sa tubo. Tiniis nga namin ng init para lang makakuha ng mga ito dahil matagal ko na tong balak. Actually, pangarap ko talaga. Kaya naman nang makakuha ako ay tuwang-tuwa na ako. Ayan, at madami ngang nakuha ang auntie nyo. Dahil sa sobrang excited na nagugas na nga ako ng isa para buksan. Oo, hindi talaga kayo nagkamali ng rinig kanina. Pangarap ko talagang makakain ng hilaw at inihaw na talaba. Nakakatawa pero seryoso, pangarap ko talaga to. At ngayon nga ay matutupad na. Dati-dati nakikita ko lang to sa Facebook tapos sinishare ko lang. Pero ngayon, matitikman ko na. Grabe naman talaga mga auntie ko. Hindi lang siya sa picture mukhang masarap. Masarap talaga siya in person. Kaya naman hindi na ako nagpaawat at nagbukas ulit ako. Wala nang makakapigil sa akin dahil pinaghirapan ko tong kunin sa itong mga tubo. Kahit mainit para sa pangarap ko. Huy! Oo Mas masarap pa nga pala mga auntie ko kapag nilagyan ng kalamansi. Habang sarap na sarap nga kami sa talaba ay busy na pala din si mama nanguhuli ng isda. Medyo matumal-tumal pa nga pero nakakahuli naman siya kahit papano. Maliliit nga lang. Pero ilang minuto pa nga ay medyo malalaki na din ang kanyang nahuhuli. Nakakatawa palang makakita ng nahuhuling isda in person. Hala, ignorante parang di taga-isla. Pero totoo talaga, first time ko makakita ng hinuhuling isda. Kasi yung kadalasang nakikita ko na lang ay mga patay na. Habang busy nga si mama nahuhuli ng isda ay sinimulan ko ng mag-iihaw ng talaba. So sobrang excited nga ay kapag may naluto kakainin ko na agad. Sobrang sarap talaga mga auntie ko. Tastes like heaven naman talaga. Huy, parang lasang-lasa ko pa rin hanggang ngayon nagre-record na ako. Ano? Tagaluto. At tagal magluto? Gutom ka na? Gutom na ka. Luto na. At dahil gutom na nga tong pinsan ko ay nagsandok na nga ako. Nakakahiya naman sa kanya. Pati nga tong ate niya ay nahiya na sa kanya kaya naman naglinis na ng kakainan. At nang makapaghanda na nga ay dali-dali na nga siya naghugas ng kamay. Pati nga kami ay nagsihanap na ng kanya-kanyang pwesto dahil gutom na din. Ito namang bunso namin ay mas marami ang ulam kaysa sa kanin. Pagkatapos nga kumain habang nagpapahinga ko ay sinubukan ko nga magpakain ng bangus. Nakakatuwa ngang tingnan habang umaangat yung mga bangus na kumakain. Nakaka-ignorante silang tingnan. Sa kasamaang palad habang nag-i-enjoy ako magpakain ay naramdaman ko nang ang tinatawag ako ng inang kalikasan. Kaya naman dali-dali na akong nagbahatid sa isla. At sumama na nga din pala itong anak ko. Ito namang mga kapatid ko at yung isang pinsan ko ay ayaw paawat sa init. Tuloy pa rin sa pagligo sa dagat. Kahit tanghaling tapat. Habang pauwi nga ay natatawa ako dahil hanggang dito sa dagat ay nahabol pa rin ako ng aso. Dahil malapit nga lang tong cage namin ay nakarating naman agad kami ng isla. Di naman halatang uwing-uwi na tong anak ko dahil nangunguna na nga sa harap ng bangka. Ayan na nga pati sa pagbaba ay nangunguna na nga siya. Muntikan pa nga akong hindi hintayin kung di ko patawagin. Dahil dalawa nga lang kami ni Ziwart ay dito na ako dumaan sa dating daanan namin nung mga bata pa kami. Hindi nga ako sigurado kung may daanan pa talaga dito. Pero dahil adventurous tayo, sige go! Lulusubin natin tong napakataas na daan na to. Panindigan natin ang Diana Adventurous. Hindi naman siguro takot si Ziwart dahil kanina pa siya nangunguna pero bakit ngayon ay hinintay niya ako. Ayan na nga't sinimulan ko ng lusubin tong napakataas na daan na to. Ang sikip na nga din pala dahil puro na damo at puno. Habang naglalakad nga mag-isa ay natatawa akong mag-isa dahil may naalala ako. Na maliit na bata pa kasi ako ay may nanakan sa binyag ang mama ko dito sa baba. Kaya naman dito na kami dumaan. Dahil nga bata ay sobrang likod. Kaya naman habang pababa kami ay tumakbo ako. Dahil nga pababa ay hindi ko nakontrol ang pagdakbo ko kaya naman dire-diretso ako. Hanggang sa hindi ko na nga nakontrol ang pagdakbo ko kaya gumulong na nga ako. Naiiyak nga ako dahil masakit nga ang pagkagulong ko pero at the same time natatawa ako. Dahil nai-imagine ko ang mukha ko habang gumugulong. Puno na nga ako ng gasgas ay napagalitan pa ako ni mama. Pagalipas nga ng 100 million years ay sa wakas nakaakyat na din ako. Sa awa ng Diyos ay nakauwi naman ako ng ligtas at walang nakasalubong na ahas. Hindi na din gumulong. Yun lang po. Thank you.